nung kahit hindi na ganun yung ano niya, hindi na gano'n nag-response yung katawan niya, nasa Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello! Welcome back! So, today ay October 7. So, bali dumating ako dito October 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bali nakaka 6 days pa lang ako sa pagka-quarantine. So, dapat sa 14 days akong hindi lalabas. I mean, nakakalabas naman ako pero dito lang sa paligid. Tsaka yung hindi ako nangangapit bahay. So, dito lang siya sa paligid ng bahay. Dito lang ako sa paligid ng bahay. So, ngayon, 7:30 lang ng umaga. Medyo wala akong kasama dahil si mama ay nasa pag-duty. Tapos yung kapatid kong isa nasa pagbahog ng baboy. So mag-isa ko lang at maulan din naman, wala akong gagawin ngayon. So hindi ko alam kung anong maisipan ko ngayon maghapon. So dito ako sa aking quarantine area, isolation room. So, ayan, nakikita niyo yan. Picture na yan. Yan ang aking papa. Yan, pakita ko sa inyo. Si papa. Yan. Ito ang picture ng aking papa. Yan. Ito. Yan. Picture na lang ang aming kasama. Sa ito, kailan ba siya na? July 5, 2014. July 5, 2014 siya kinuha sa amin. Ayan. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bali, 6 na taon na siyang hindi namin nakakasama. Kasi kinuha na siya ni Lord. Hanggang ngayon, di ko pa din makalimutan. Kasi yung pagkamatay niya, biglaan lang kasi pagkamatay niya. Parang kasi yan, nagtatrabaho lang siya, tapos, halimbawa Friday ngayon, nagtatrabaho siya ngayon. Tapos, umuwi siya ng hapon, mga alas 5 ganyan. May dala-dala siyang pera kasi nga bumali siya ng pera sa kanyang amo. Tapos sabi niya, yung binali niyang pera pambili ng ulam kinabukasan, kasi Friday nangyari yun. Tapos kinabukasan Saturday kasi dito yung tiyanggihan. May mga makakabili ka dito ng mga lagain, karne, kalabaw, baka, ganyan sa mga kapag-tiyanggi ka. Kaya ayun, bumali siya ng Friday ng hapon. So, pag uwi niya ng hapon, sabi niya, bibili daw ng masarap na ulam kinabukasan. Nung time na yun, medyo masama ang pakiramdam ko nung Friday ng hapon na yun. Kaya, wala kaming ulam nung hapon. Sabi niya, may pera dito, bili kayo ng ulam. Tapos yung kuya ko naman, medyo nagpaparecover pa din siya nung time na yun. Tapos si mama, hindi naman siya pwedeng bumili si mama kasi siya yung nag-aintindi dito sa bahay. Basta masama ang pakiramdam ko noon, medyo may asma yata ako nung araw na yun. Tapos yun, sabi naman ni papa, siya na daw yung bibili. Di umalis naman siya, nakabike. Pag alis niya, sabi niya siya na yung bibili. After ilang siguro less than 1 hour, pumunta dito yung yung pinsan. Sabi niya, si papa nga daw sinumpong. So yung isip namin na sinumpong si papa,
siguro nahilo, ganyan lang, nahilo lang, ganyan. Or, ano lang, nagdilim yung paningin, ganun. Yun pala, ano na siya, natumba, ganun. Galing na siya dun sa kabilang barangay kasi naghanap siya ng ulam, nakabisikleta siya. Wala daw nabili dong ulam. Kaya dumiretso dito sa kabilang barangay. Bali, 3 barangay yung naikot. Tatlong barangay na ikot niya para bumili ng ulam. So, pagdating niya doon sa Kawit, dito sa Karatig barangay namin, bumili daw doon, nakapagkwento yung mga nandun na bumili daw yung papa ko doon ng pineapple juice. Yung alam niya yung may mga high blood na umiinom ng mga pineapple, yung nasa kan. Bumili daw yung papa ko ng ganun. Kasi siguro nakakaramdam siya ng hindi maganda, uminom siya nun para paniniwala kasi ng iba, pag uminom ng ganun, bababa yung high blood. So, pagkabili niya ng ganun, ayun, hawak-hawak na niya yung barya. Binigay na sa kanya yung barya, hawak-hawak daw ni papa yung barya. Tapos natumba na siya, tapos sasabi daw ng papa ko, dalhin niyo ako dun sa bahay, dalhin niyo ako sa bahay namin. Sabi daw gano'n ng papa ko, pero hindi maganda yung lagay niya kasi nga na daw, bagnas ng pawis. Bagnas na ng pawis si papa, tapos medyo nauutal na siya magsalita. Gusto daw ni papang iuwi dito sa bahay, pero yung iba, yung nag-rescue, yung nag-ano sa kanya, yung tumulong sa kanya, ayun, sinakay siya ng tricycle para dadalhin niya sana sa ospital. Bago siya dalhin ng ospital, hinatid mo na siya dito sa tapat namin kasi itong bahay namin malayo sa kalsada. So, ilang minutes pa bago makarating ng kalsada. Tapos, tinawag si mama dito ng pinsan ko. Paglabas doon, saka lang sumama si mama doon sa tricycle papunta sa ospital. So, on the way sa tricycle, si papa pala naliligo na ng pawis. Yung as in, basang-basa na raw yung damit niya sa pawis, sabi ng mama ko. Tapos pagkadating daw ng ospital, walang malay. Ang sabi raw ng doktor, na-stroke. So, wala pa din akong idea nun kasi nandito ako sa bahay noon. Wala akong idea kung ano nangyari kay papa. Tapos, yung kapitbahay naman namin, naka-close ng papa ko. Papunta daw dun sa ospital, susunod dun. Sabi ko naman, sasama ako. Pagsama ko dun sa ospital, parang ang tanong ko dun sa daan, habang nasa daan pa lang, sabi ko, okay na kaya si papa? Sabi ko ganun, nakaka-recover kaya? Kasi naisip ko talaga, stroke siya, tapos paralyzed lang yung kabilang katawan, so pwede pa siyang maremedyohan, ganun. Tapos walang maayos na sagot sa akin yung pinagtatanungan ko, sabi lang niya hindi niya alam, hindi niya sigurado kasi alanganin niya ng sagot sa akin. So, pagdating namin ng hospital, si papa lalagyan na ng catheter, nakahiga, tapos ililipat ng stretcher. Pero nagre-response pa yung niya, kalahating katawan. So, pag kinausap ko, parang kasi hindi ako makahinga ng maayos nun, parang inaatake na ako ng nervous. Tapos kasi si papa nagtatrabaho siya sa koprahan, ganyan. Hindi, sabi ko kay papa, papa, okay ka lang? Sabi ko, sabi nila, hindi na daw nagre-response yung ganun. Pero nung kinausap ko siya, bakit parang tumango siya. Tapos, sabi ko, papa, kung pakinig mo ako, galaw mo yung kamay mo. Yun. Ginalaw niya yung isa niyang kamay, tapos hinawakan ko. Tapos yun, humawak din naman siya. Tapos, sabi ng nurse, hayaan niyo munang magpahinga. Tapos, pagkasabing ganun, natulog na si papa. Tapos, ako naman di ako pwede mag-stay doon ng matagal kasi nga may maliit akong bata. So, umuwi ako ng bahay. Pag-uwi ko ng bahay, hindi naman ako makatulog na maayos. Kinabukasan, nag-chat si mama. Sabi ni mama,
tulog daw si Papa, panay ang hilik. Yung hilik na parang nag-aabol ang hininga, umaga yon. Tapos nung umaga, di nililiguan ko si Rian, yung anak kong panganay. May narinig ako na ano, may narinig ako na, wait lang. Di, nung nililiguan ko si Rian, yung anak kong panganay, narinig ko, may nagsit-sit, ewan ko lang kung ano. Basta may nagsit-sit sa amin. Tapos sabi ko doon sa anak ko panganay, kay Rian. Sabi ko, ba ikaw yun, yung nagsit-sit ka? Sabi niya, hindi po. Tapos mamaya, nasa bomba kasi kami noon, doon ko siya nililiguan. Tapos, after lang minutes, may nagahuy-huy, may naghuy-huy. Sabi niya, huy, di, parang pumasok sa isip ko si Papa, kasi ganun si Papa. Yung, alam mo yung paggaling siya sa trabaho, tapos biglang dumating siya sa bahay. Ganun siya, mahilig siyang huy. Parang mahilig siya magulat, ganun. Tapos, di, hinayaan ko lang. Sabi ko, baka may dumaan lang mga kapitbahay na papunta sa dagat, nang ganun. Tapos, pagpasok na namin ng bahay, di, binibihisan ko na si Rian dito sa may tapat ng bintana. Nagganon na naman, sabi niya, huy, nagganon naman siya. Tapos, si Papa na naman yung pumasok sa isip ko. Pero nung time na yan, ano pa si Papa, di pa siya na, na patay. Kasi, nasa ospital nga, sabi ni Mama tulog. Yun yung time na yan na hindi pa siya na-declare na patay. May naghuhuy talaga, bago masabing patay na. May naghuhuy talaga dun. Tapos, kada may maghuhuy ng ganun, si Papa yung unang papasok sa isip ko. Kasi ganun si Papa pag yung biglang dating niya galing trabaho, biglang manggugulat yun. Tapos yung after ko na siya nabisa niya anak ko, nagchat ulit si Mama, sabi niya, si Papa mo naghahabol ng hininga. Hindi ako naman natataranta na, sabi ko, bakit? Anong sabi ng nurse? Sabi ng Mama, wala. Sabi ko, ba't hindi pa dali ng Lucena? Kasi karaniwan dito, pag yung di kaya dito sa hospital dito sa amin, dinadala sa kabila, sa Manila or sa Lucena, ganyan. Kasi si Mama sabi niya, hindi daw, walang ganon. So, pagtapos ng sabi niya ni Mama na naghahabol ng hininga, mga alas 12 na ng tanghali, ayun, nag-declare na patay na raw si Papa. So, bale nangyari yun, Friday ng hapon siya inatake. Tapos, kinabukasang tanghali, hanggang tanghali hindi na siya nagising. Pero dinala ko siya sa ospital nung gabi, Friday ng gabi. Nag-response pa siya, sabi ko, Papa, kung narinig mo ako, galaw mo yung kamay mo. Ginalaw niya yung kamay niya, hinawakan niya yung kamay ko. Tapos yung kabilang mata niya, yung naiitaas pa niya yung kanang kilay niya. And kasi ang naapektuhan sa kanya yung kalahating katawan, itong left, yung dama yung puso. So yung pagkamatay niya, ang naging cause ng pagkamatay niya yung cardiac arrest sa puso. Yun yung naging cause ng pagkamatay niya. So ayan, nung namatay si Papa, ayaw naming umiyak, ayaw naming kasi ang mabigat siya sa dibdib. Pinigil namin yung iyak namin, ayaw naming umiyak. Tapos kada may mag-vigil dito, katingin lang kami, tas ayaw namin tingnan yung magiging expression ng mga mukha nila, kasi nga pag may nakita kaming umiiyak, naiyak na din kami. Tapos biglaan kasi yung nangyari. So hindi maakalain na mamamatay agad-agad ng ganun, kasi ang lakas niya nung Friday maghapon nagtatrabaho pa siya, tapos biglang inatake siya ng Friday ng hapon. Yan, kinabukasan wala na agad siya. Kaya biglaan na yung niya pagkapatay. Tapos ayan, hanggang ngayon syempre naalala mo pa din. Sa totoo lang, ako yung paborito niyang anak. Naalala ko talaga si Papa. Ayan. So, yung kahit ilang taon na siyang wala. Yung pag
pag umuwi ka dito sa bahay, yung, yung kahit saan sulok ng bahay, nakikita at makikita mo siya. Kahit siguro pag balik ta rin yung kahit siguro balik ta rin mo yung pwesto ng bahay, yung pintuan, maalala mo ano lang ako kasi kasi nung Friday na yun, tuwang-tuwa siya. Sabi niya nakabali daw siya pambili ng ulam kinabukasan. Tapos yung alam yun, sinumpong na siya, pero sinecure niya talaga yung pambili namin ng ulam kinabukasan. Hawak-hawak niya kahit bagsak na yung katawan niya, ayaw niyang bitawan kasi nga hanggang sa inabot na niya kay mama. Yung masama na yung masama na yung lagay niya, pero sabi ng mama ko, yung hindi na masyado na response sa katawan niya, pero pinilit ni Papang may iabot sa kami ni mama yung pera kasi yun talaga si Papa. Pinapahalaga niya talaga yung kahit piso. Kasi ano talaga siya, lumaki sa hirap talaga. Alam niya yung halaga ng kahit piso. Kaya nung kahit hindi na ganun yung ano niya, hindi na gano'n na-response yung katawan niya, nasa tricycle, yung munok na yung dila niya, ay hindi na siya nakakapagsaliwata ng tuwid. Inabot niya talaga sa mama ko yung pera. Tapos panayang salita daw doon sa tricycle na iuwi niyo ako. Ang hirap lang kasi nung isipin yung ano, ang hirap isipin nung yung nandun siya sa ano, yung sinumpong siya, tapos wala siya sa amin. So wait lang. So guys, puputulin ko na yung vlog ko kasi nandito na yung kuya ko, yung kapatid ko. So hindi siya pwede makarinig ng mga malulungkot, hindi siya pwede makarinig ng problema kasi ano siya, hindi siya pwede, basta hindi siya pwedeng makarinig ng may mga nalulungkot, ganyan. So puputulin ko na yung video ko at tapos ko din naman na ikwento yung nangyari sa papa ko. So sorry kung ako yung naging emotional kasi hindi ko lang talaga mapigilan na hindi maiyak kasi naalala ko pa din talaga si papa. Kasi hindi naman ganun kadaling mag-move on sa mga mahal mo sa buhay na nawala. So kakat ko na yung video ko kasi maririnig ng kuya ko na nagdadrama ako. So, bye!